namin po dito, hands-on siya sa pagko-coach at pag-aalaga sa mga kanyang mga customer. Ang isa naming napakasipag na kasamahan. Siyempre, maganda yan. So, link between hydration and exercise, Coach Irene Moredo. Kalay, basta na. Hello, hello, great morning everyone. Ayan, kamusta po kayong lahat? Iyan, okay, mag-start na po tayo. At ako po ang inyong, ako po ay may task for today. Ibahagi sa inyo ano ba yung kahalagahan ng hydration sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, I'm Coach Irene Moredo from Taal, Batangas. As you can see, I weigh 95 kilos na mag-start ako ka Herbalife Nutrition. Sobrang daming discomfort sa katawan. Buti na lang, I found the solution. So, paano ko po sinimulan yung journey ko with Herbalife? I simple lang po. I changed my breakfast, then I changed my life. Ayan. Sa simple pagpapalit ko ng breakfast, nagkaroon ako ng sobrang gandang pakiramdam. Ayan. From 95 kilos down to 65 kilos. From unhealthy lifestyle, ngayon po, naituro ko na din sa mga anak ko kung paano kumain ng tama. Buti na lamang nakilala ko yung Herbalife sa isa kong kumare na si Angelica, pinakilala sa akin at nilagay ako sa isang nutrition club ni Coach Ian. Doon nag-start yung journey ko with Herbalife. Akala ko noon wala nang pag-asa na makapagbawas ng timbang kasi sobra po talaga akong prostrate kung paano ko magbabawas ng timbang. Buti na lang po may Herbalife na nakatulong sa akin sa journey ko. Buti na lang po may community na ginalawan ako na nakapagpapush sa akin paano makuha yung goal na gusto ko. So dahil po dyan, dinire-diretso ko dahil gusto kong inumin yung product ng libre, dinire-diretso ko yung pag-share sa ibang tao. Nagkaroon po ako ng negosyo ngayon. So from being plain housewife, a tricycle driver now, ngayon po tumutulong na din sa community, nababago yung lifestyle na meron sila. Ayan, talaga palang nagkaroon ako ng purpose sa buhay na hindi pala matatapos yung buhay ko sa apat na sulok ng bahay namin. Buti na lang po talaga, sobrang ganda ng opportunity na meron ng Herbalife. And then, ito po yung topic ko for today. Next slide po. Okay, link between hydration and exercise. Ano nga ba yung kinalaman ng tubig sa ating katawan during tayo ay nag-exercise? Dapat alam natin ang kahalagahan ng sport drink kasi hindi naman po maiwasan mainom pag wala tayong idea about sa iniinom natin. So, eventually, lagi nating nagiging target ng ating mindset ay uminom ng mga sports drink, mga energy drink, kesa sa water. Kasi kapag wala tayong idea, feeling natin nakakatulong yung mga sport drink and energy drink. Nakakatulong naman talaga siya. Pero dapat alam mo ano yung klase ng sports drink or energy drink ang ipapasok mo sa katawan mo. So next slide po. Ang katawan natin ay nakakompose ng 70% of water. Ibig sabihin pala yung ating body, nakakompose siya talaga ng yung ating body ay nakakompose ng 70% of water. Yung kabuuan ng ating katawan, mostly pala talaga 70% of water. So, kailangan pala talaga ay mabibigyan mo ng sapat na water yung katawan mo every single day. You need, kung ikaw ay yung tao na nasa ideal weight, you need 250 ml or 8 glasses a day para sa consumable ng 1 liter a day kung ikaw ay nasa ideal weight. Kasi may mga kapasidad at meron talagang tamang dami ng water depende sa weight natin. Hindi kasi pwede nating i-consider na umiinom ka ng 8 glasses of water pero yung timbang mo sobrang bigat. Hindi dumadating sa sistema ng katawan natin yon. Kapag ganon, kapag kulang yung intake ng water natin, doon pumapasok, doon nagdi-lead yung dehydrated or minsan uncomfortable feelings kapag kulang sa intake ng water. Next slide po. But according to Dr. Jan Hayes, a Vice President of Global Productive Innovation at Herbalife, a member of Nutrition Advisory Board, and scientist behind Herbalife, nagsagawa siya ng isang article tungkol sa paniniwala tungkol sa paggamit ng mga sport drink or mga energy drink. Ano ba yung kaibahan? Or ano bang kaibahan kapag umiinom tayo ng sport drink or energy drink or water lang?
So dito binigyan niya ng difference, ang depende ang klase ng activity na ginagawa natin. Morning, ma'am. Depende po sa activity na ginagawa natin. Depende po sa kapasidad ng activity. Kasi, next slide po, each individual po has different size and weight. Siyempre, kung tayo, iba't iba yung sukat sukat natin, iba't iba yung weight natin, you must drink fixed amount of water during exercise. Hindi pwede na sobra-sobra yung exercise mo pero yung intake ng water mo hindi mo na provide. Why? Kasi possible kapag ganun kasi nagkakaroon talaga ng dehydration. Kaya ang tao minsan, bakit minsan bumabagsak ang potassium kapag tayo puro exercise pero hindi natin nabibigyan ng tamang electrolyte yung ating body. So you need to know ano ba yung tamang amount ng water intake na kailangan nating i-intake during the exercise. So meron tayong there one size fits all formula when it comes to hydration. Hindi porke ikaw ay nag-exercise, umiinom ka laang ng sapat. Kailangan po talaga depende po yun sa weight at sa bigat mo. So, depende din po yun sa panahon. Kung tayo ay sobrang init ng panahon, kagaya ngayon, you need more water for dehydration. Kapag naman sasabihin mo, paano coach kung malamig? Siyempre, pag malamig, hindi naman tayo nakakaramdam ng uhaw. But, nakakaramdam tayo ng mayat maya ihi. So, nagre-release ka pa rin ng water sa loob ng katawan mo. So, you need to fill up, lagyan mo pa din siya ng another water para at least hindi ka ma-dehydrated kasi magkaiba kasi yung siste. Kapag tayo kapag malamig, ihi tayo ng ihi. So you need to fulfill the water. So yan, depende pa din yon kapag kasi ang kahalagahan kasi ng water about sa health, in general health, weight management, disease management, stress management, functional capacity. So may kanya-kanya talaga siyang kapag naman sa fitness, aerobic, muscular endurance, muscular strength, flexibility. Sa performance naman, pag sinabing performance, ikaw yung tipo ng tao na sobrang dedicated mo na sa paggawa ng mga activity. Yung tipong nagro-run ka na up to 20k kilometer, mga ganun na. Yung katawan mo talaga, fulfilled na talaga siya, yung fulfilled na talaga siya ng activity. So, eto, pag mabilisan, kasi depende din yun Depende din kasi kapag ikaw ay yung mabilisan yung activity yung ginagawa mo, you need more energy drink or sports drink. Pero dapat pipili ka ng energy drink na hindi masasacrifice yung health mo. Next slide po. Okay, as a sport drink necessary, Mike, for hydration during exercise. Someone working out very casually for an hour can simply have water. Sabi ko nga kanina, as I said, doon sa kabilang slide, depende po sa activity na ginagawa nyo. Kasi kung halimbawa, simple lang naman yung activity nyo, nag-walk lang kayo, so you need to fulfill your water for rehydration. Pero kung kayo, sabi ko nga, kung sobrang dami ng activity, sobrang bigat ng activity na ginagawa nyo to fulfill your active lifestyle, so you need to add sports drink that contains mixture of minerals and carbohydrate will be good. Kasi hindi porke tayo umiinom ng energy drink, dapat alam mo ano ba yung benefits, dapat meron siyang mixtures ng minerals and carbohydrate will be good. Kasi yun talaga yung pinaka kapag sobrang activity yung ginagawa natin. So, kasi kapag halimbawa sobra naman yung activity yung ginagawa mo, plain water lang ininom mo, hindi ma-fulfilled. Parang pakiramdam mo pagod na pagod ka, pakiramdam mo kulang yung energy mo. So kapag naman carbohydrate electrolyte drink, pass yung energy. Mas madaming energy, mas madami ang nire-release na energy kapag meron tayong iniinom na carbohydrate electrolyte drink. Okay, so for longer workouts, itong general rule. For longer workouts, one may consume 30 to 60 grams of carbohydrate per hour to help maintain blood glucose levels and sustain exercise performance. Okay, next slide po. Okay, know about the sugar ng drinks na kinakain natin, na iniinom pala natin either. Sports drink can help best performance for high intensity and or sustained duration. Diba during kapag uminom tayo ng mga energy drink, mararamdaman natin parang na-fulfilled, parang bumalik yung energy natin. But
be careful sa iinumin po natin. Baka kasi yung sobrang dami ng sugar na kinain natin, kasi talaga naman po pag umiinom tayo ng more on sugary drinks, talaga nagre-release tayo ng panibagong energy. But be careful po gaano kadaming sugar yung pinasok nyo sa katawan nyo. If you are drinking either without doing any exercise, it's probably incorporate. Kung ikaw, mahilig kang uminom ng mga energy drink pero hindi ka naman umiibo dahil gusto mo lang magka-additional energy, kasi you need to fix. Kapag umiinom ka ng energy drink, you need to fix na mayroon kang activity gagawin. Hindi yung uminom ka lang dahil gusto mo lang. Okay? Kasi hindi siya appropriate pag ganun. Next slide po. Okay, all sports drinks are the same. Yeah, exactly. So, there are acceptable difference between different brands. Depende pa din yun sa brand na iinumin natin. So, okay. Kapag pala tayo ay yung ang flavor dapat pasok sa panlasa mo. Kasi ang mga Pinoy talaga mahilig sa malalasang pagkain, malalasang inumin. So kapag hindi malasang inumin, hindi natin na-enjoy. But you need to know ano ba yung kapasidad ng iinumin mo. Ano ba yung makukuha mo doon? So kasi kapag more on glucose yung ininom natin, according to Dr. Jan, mahirap tanggalin sucrose sa bloodstream. Kaya hindi siya advisable. Kasi kapag mataas ang pag ang ininom mong drinks ay may sucrose, mabilis talaga siyang maka-affect sa iyong bloodstream. Kapag siya ay source siya ng matamis pero mabilis siya maka-affect sa iyong bloodstream. Kaya ang tendency, kaya minsan may mga tao na mabilis din ng energy pero mabilis ding makaramdam ng baksak ng energy. Kasi pag ang ginamit na ingredients ng ay sucrose. So pag glucose kasi iba yung pasok ng banayad lang siya. Okay, so dapat maging aware kayo. Ano yung product label? Dapat aware kayo. Dapat magka-aware kayo about dun sa product label na iniinom ninyo. Importante kasi binabasa natin. Ano yung makukuha mo sa isang inumin para pag ininom mo siya? Dapat aware ka ano yung inumin na yon, makakatulong ba siya? Dapat meron siyang sodium, potassium, and carbs. 'Di ba nakakapagtaka, inumin lang siya pero may content pala talaga siya ng ganun. Okay, don't forget to avoid any artificial flavors, sweeteners, colors, and chemicals. Dapat po aware tayo sa mga iniinom natin. Okay, in Philippines, next slide po. Okay, in Philippines, hindi siya available. Pero isa ito sa mga fluid na talagang kailangan pala may combination siya. Pero good news, meron talaga dito sa Philippines na pwede mong itapat diyan sa CR7 drive na meron ng ibang bansa. Meron din ng Philippines. Okay, next slide po. Yan. Ito, isa sa mga to, isa makakatulong. Hindi lang siya kasi ito nagiging mindset ng iba. Ang Nightworks, iniinom lang siya before bed kasi para lumuwag yung paghinga, para meron tayo. Pero nagsisimula pala talaga siya dapat pag may activity tayong ginagawa na mabibigat. Di ba tayo, lalo pat overweight ka, nakakaramdam ka ng pagkahingal, discomfort, para nagsisikip yung dibdib mo pag sobrang pagod ka. Nightworks really works. Why? Kasi tutulungan niya ikaw na mababawasan yung, hindi naman totally sasabihin natin na mawawala yung hingal mo kasi during activity na ginagawa mo. But, makakatulong siya para mabawasan. Kasi di ba kapag may activity tayong ginagawa at lalo't overweight tayo, nakakaramdam tayo ng mabilis mapagod, ng hingal. But pag may Nightworks ka, mararamdaman mo yung banayad lang, hindi ganun kabigat, hindi ganun ka-heavy. Yung pakiramdam mo na during pag uminom ka ng Nightworks. Okay, ito yung nutritional information per daily. Meron siyang vitamin E, vitamin C, folic acid, ayan, lutein, yan. Meron siyang mga importante na meron ganito ang iniinom ninyo. Okay, next slide po. Yan, if you can join, yan, ito isa sa mga to, ito available in Philippines. Kaya ito, pairing combination yung aloe at tea natin
para kang uminom ng Nestea, pero in a healthy way, di ba? Pwede mo naman talagang ma-enjoy yung mga ganun drinks, pero in a healthy way. Idagdag mo ang iyong alo at tea. Pag ikaw ay, kung gusto mo ng energy drink, alo at tea. So, pag kung gusto mo naman additional energy, NRG. Kasi yung energy, it boosts your energy. Hindi mo kailangan timplahin, pero iinumin mo lang siya. Pero tumatagal yung energy mo up to 8 hours. Ganun katindi ang ating NRG. Next slide, please. Okay, if you're joining international sports, must have add energy to your energy and during activity. And that's all po. Thank you. Wow, thank you, Coach Irene. Sa dami naman naming naunawaan ngayong umagang ito about water and hydration. So, hindi ka pala umiinom dahil gusto mo lang, sabi ni Coach Irene. Kasi ito ay necessity.